Hello mga ka-teammates at isang malusog na araw na naman sa inyong lahat. Para sa mga bago pa sa ating channel, ako po ay isang board-certified at lisensyadong surgeon dito sa Pilipinas. Dito sa atin, panahon na naman ng 2D seasons or circumcision time. Katatapos lang kasi ng school at bakasyon na naman ng ating mga nagbibinatang mga anak. At dito, sinasamantala na ng mga magulang na dalhin ang kanilang mga binata sa kanilang mga rite of passage to adulthood, which is circumcision. Minsan nga, ang mga magulang ang excited, lalo na yung mga tatay at yung mga daddy. Nagtatrabaho sa mga malalayong lugar, sa ibang bansa, mga OFW. Excited na rin silang umuwi para makita ang kanilang mga utoy na magiging tunay ng mga binata. Lalo na kung matatandaan nyo pa nung panahon ng COVID, karamihan sa mga ganitong procedure, yung pagtutuli natin o yung pag-circumcise natin, itinigil muna natin yung pansamantala unless mga emergency yung indikasyon, katulad ng hindi makaihi dahil sa maliit o walang butas yung mga area na tinatawag nating phimosis, or pwede rin yung mga namamaga dahil sa infection na tinatawag naman nating balanitis. Since medyo lumuwag na tayo sa bangis ng COVID infection, nag-umpisa na rin tayong bumalik sa pagtutuli na ang tanging indikasyon ay dahil sa cultural tradition nating mga Pinoy or yung nakasanayan na. Not necessarily na ito'y may indikasyong medical or kinakailangan nating gawin para maibsan ang isang medical na kondisyon. Well, ganun pa man, marami din tayong realisasyon nung panahong ito na ang tanging dahilan lamang ng pagtutuli natin ay kung may medical indication. Gano'n nga ba talaga kaimportante ang pagpapatuli? So dito mga ka-teammates, pag-uusapan natin ang 5 dahilan kung bakit ginagawa natin ang circumcision at syempre 5 dahilan din kung bakit may iba na hindi naniniwala sa pagpapatuli. Kasi ako, importanteng lagi tayong may choice sa buhay. Okay? At ang choice na ito ay nakabase sa siyensya at practical na epekto nito sa ating kalusugan. So nowadays, aside from being a Filipino tradition, as parents, we should understand the proper indications of circumcision, hindi lang dahil sa kung anong nakagawian o tradisyon na nakagisnan. So tara mga ka-teammates at samahan niyo ako sa ating kwentuhan. So, ang circumcision o pagtutuli is a practice that dates back thousands of years. So, noon-noon pa, ginagawa na talaga natin ito. So, iba't ibang cultures at religions ang nagpa-practice nito for various reasons. Halimbawa, sa mga Jews or sa mga Hudyo, they practice circumcision as a religious rite known as Brit Milah. And typically, ginagawa ang pagtutuli on the 8th day after na ipinanganak yung bata. Sa ating mga kapatid na Muslim naman, ang circumcision ay isang religious and cultural traditions para sa kanila at ginagawa nila ito sa pagkabata or during childhood. Meanwhile naman, sa Western countries katulad ng Amerika, it is being done because of its perceived health benefits. So not necessarily cultural or tradition para sa kanila. Ginagawa nila yung pagtutuli kasi kinakailangan nilang ibsan ang isang medical na kondisyon. Pero sa Europe, mas konti ang nagpapacircumcise dahil less ang emphasis on medical benefits. So, the practice is often viewed through a medical lens, ika nga. Since there are still a lot of debate over its health benefits and ethical considerations, meron silang strong secular tradition na ibang pananaw tungkol sa circumcision. And they believe in children's right and body autonomy, with some advocacy groups pushing for restrictions or bans on non-medical circumcision of minors. Sa ibang lahi naman, katulad ng Germany, merong mga legal battles and public debates dito regarding the legality and ethics of non-medical circumcision. At dito sa Pilipinas, ginagawa natin ang circumcision mostly based on cultural tradition and secondary na lang yung medical recommendations to promote hygiene. So, mas madalas na hinihila yung mga bata ng kanilang mga magulang more than yung indikasyon niya dahil may problema kanilang mga ari. So, let's talk about the 5 most common motivation for circumcision. So, ang una is hygiene. Sa mga bata kasi, karamihan na hindi pa lubusang tagpos yung supot sa kanilang pututoy. So, may mga packets doon kung saan sumisiksik yung kupal or smegma. At kung ito ay di malinisan, pinamamahayan ito ng mikrobyo na nagiging sanhi ng pangangamoy. Ngayon, kung ibubukas natin yung supot, mas madaling panatilihing malinis yung ari at less ang smegma buildup. So this can lead to a better overall penile hygiene. So mas malinis po yon. So ang pangalawang rason is to reduce the risk of infection.
Paano? Ganun din. Pag hindi nalilinisan, lalo na yung opening ng ari, dahil may supot siya o may takip siya o napakalit ng butas, mas mabilis pong mag-build up yung smegma at maaring pamakayan ito ng mikrobyo na maaring pumasok sa butas na kung tawagin natin ay yung urethral opening. So pag nakapasok na yung mikrobyo, maaring magkaroon ng infection sa pantog or yung cystitis or pwede din doon sa ating kidney or yung ating bato. At nephritis naman ang tawag doon. So, ang kalahatang ito, nilalabel natin as urinary tract infection. So, ganun din. Pag ibinuka natin yung supot, mas malilinisan natin yung lugar at may iwasan yung pag-build up ng dumi na maaring sanhi ng UTI. So, napatunayan na kasi natin na ang circumcised males have a lower risk of urinary tract infection, lalo na sa mga bata na hindi pa masikaso sa paglinis ng kanilang ari or hindi pa sila marunong. At ang pangatlo is the prevention of certain diseases like HIV and other sexually transmitted infections. Paano naman nangyari yon? Okay, alam nyo, yung foreskin or yung balat, no, doon sa ilalim niya, merong part na mas manipis. Doon, maraming cellula na tinatawag nating Langerhans cells. Ito ay isang type ng cellula na kung tawagin natin ay immune cells. So itong Langerhans cells na madami doon sa foreskin, ang tinatarget ng HIV at ginagamit nilang entry at kapitan ito para makapasok sa ating katawan. So ang pangalawang paraan kung paano mapiprevent yung mga infection is that the inner foreskin, yung supot, kung napapansin ninyo, ay mas manipis, no? Mas manipis yung loob niya kumpara doon sa labas or outer portion ng skin. So yun yung very sensitive na area at malambot na malambot. And very vascular or maraming maninipis din na ugat dito. So itong inner portion ng foreskin ay mas prone sa pagkapunit o pagkagasgas pag may contact, no? So pag may contact, mas mabilis mapunit yung area na yon kasi manipis lang. Minsan hindi naman natin namamalayan na meron na pala siyang mga abrasions or may mga gasgas. So, ang mga maliliit na sugat o gasgas na ito will serve as the entry point ng virus katulad ng HIV, yung herpes simplex type 2, yung syphilis at human papillomavirus o yung tinatawag nating genital wart. Ito ay maaring maging cause ng cancer. At ang pangatlo, yung loob ng supot, pag napansin nyo, nag-iipon din ito ng moisture. Kaya nga, pag binuka natin na ganon, parang namamasa-masa pa siya or moist yung area na yon. Yung moist na condition creates a favorable environment para makapag-survive at makapagpatuloy at makapag-multiply yung mga pathogens. Katulad ng mga binanggit natin kanina, yung HIV, HPV, herpes, syphilis, and chancres. So, circumcision reduces the available Langerhans cells and reduce the contact points for HIV. It will lessen the foreskin surface and decreases your microtears or gasgas and of course, keeps the area dry at hindi magandang pamahayan ng mga mikrobyo na nagkukos ng problema. At base sa mga pag-aaral na ito, ang mga circumcised men will be likely to contract this infection. Balik naman tayo doon sa 5 rason kung bakit maganda kung magpapacircumcise. So at ang pang-apat na rason is to lower the risk of penile cancer. While rare, hindi siya pangkaraniwan, circumcised men has a significantly lower risk of penile cancer kaysa dun sa mga hindi natuli. This type of cancer is very rare and circumcision will almost eliminate the risk. Paano naman nagkaka-cancer pag hindi na circumcised or hindi ka lang nagpatuli, magkaka-cancer ka na ba? So paano nangyayari yon? Natatandaan nyo pa ba yung sinabi nating HPV or human papillomavirus or yung genital wart? Ang virus na ito ay nagkukos ng penile cancer sa lalaki at cervical cancer naman sa mga babae. So, ang virus na ito ay nabubuhay dun sa moist environment under dun sa supot or yung foreskin. So, leading, of course, to a higher risk of infection. And yung matagal na pananatili or yung persistence ng genital wart infection can cause changes in the penile cells, potentially leading eventually to cancer. And uncircumcised men with HPV or may mga genital warts are more likely to transmit the virus to their female partners. And yung persistence naman ng HPV infection sa mga kababaihan is the primary cause of their cervical cancer. Maliban dito, yung smegma or kupal ay nag-iipon pag supot ka at hindi maganda ang hygiene. Nagiging sanhi ito ng pamamaga. So yung long-term inflammation can lead to cellular changes and increases even more the risk of cancer. Kaya, circumcised men have a lower rates of HPV infection and transmission, thereby indirectly reducing the risk of penile cancer and cervical cancer
cancer in their female partners. At ang panglimang dahilan ay dahil dun sa cultural and social acceptance. Sa Pilipinas kasi, ang circumcision is viewed as a rite of passage, di ba? Sabi natin. So pag supot ka, madalas, ikaw yung sentro ng kantsawan. Mas masakit pa nga yung kantsaw kaysa dun sa pagpapatuli mismo. So it creates some psychological impact to a young child. Parang nakakabawas ng masculinity in this masculine-driven society. Kaya, being circumcised can help a child to feel more accepted and confident with their peer groups. It also aligns them with their cultural norm. Ngayon, pumunta naman tayo sa 5 rason kung bakit hindi kinakailangang magpatuli. Una ay dahil doon sa pain and complications ng procedure na ito. Sabihin na natin na kahit routine pa yung procedure na ito, circumcision can still cause pain, bleeding, and complications tulad ng infection or improper wound healing. So madalas yung sinasabi nating nangangamatis, no? So namamaga yung dulo ng ari at lumalaki na parang kamatis dahil sa pamamaga. So siyempre, pag naranasan ito ng bata, nakakatakot din para sa kanila. Napaka-traumatic for them. Some children might experience significant discomfort after the surgery. And it also involves significant recovery time. Hindi ho mabilis maghilom yung sugat ng tuli or circumcision. It may take 2 to 3 weeks to even month before it heals properly. So you may be advised to avoid vigorous physical activities for about 1 month. Nakaka-apekto ito sa mga summer classes ng mga anak ninyo. So you have to plan it very carefully. And for the adults naman who are sexually active and opt to go for circumcision, it may affect the sexual activity for about 2 weeks. And of course, yung ginagawa po nating pagtuli is an irreversible procedure. So once na nakat na natin, hindi na natin siya maibabalik sa dati. As with any surgery, human error is possible where the foreskin is trimmed too short, leading to erectile problems. So, hindi naman lahat po perfect yan. May mga iba na masyadong malaki yung natanggal na balat or nagkaroon ng mga pagpepeklat. So, nagkakaroon din ng pagbabago sa formada ng inyong mga are. No? Merong ibang may mga paling, mga naka-curve na ganon or nakaganon dahil sa pag-shorten dun sa skin na binawas natin or ginupit natin. It means that there is an insufficient skin to allow for a full erection. So, binabatak niyang ganon pag mali yung cut ninyo. Okay, ang pangalawang rason naman is yung loss of sensitivity or yung pagkawala ng kiliti. Yung sensasyon na nararamdaman natin pagka nahahawakan or na nagagalaw yung surface niya. So, some studies suggest na ang circumcision will reduce the penile sensitivity, affecting, of course, your sexual pleasure in adulthood. So, maaring hindi pa nare-realize ng bata yan, pero pagdating ng matatanda na kayo, pakiramdam niyo parang mas less yung sensation na nararamdaman niya. So, this loss of sensitivity can impact eventually your sexual experiences. Yung foreskin kasi is very rich in nerve endings, no? Tulad ng Meissner's corpuscle, yung free nerve endings mo nandun, yung Basinian corpuscles, Ruffini's endings, and the cross end bulbs. These are nerve endings that will contribute to its sensitivity to touch, to pressure, to temperature, and even pain, so making it an important sensory organ. And this sensitivity plays a role in sexual pleasure and overall sensory experience during your sexual period. So yung iba, they value this so much. Kaya, di sila nagpapacircumcise kasi ayaw nila na mabawasan at masira ang mga nerve endings na ito na magbibigay ng mas mataas na sexual pleasure and overall sensory experience. At ang pangatlo naman, yung ethical concerns na minsan madalas nating ma-miss. Circumcision is a permanent procedure. Some argue na ang decision should be left to the individual when they are old enough to choose. So, it's a significant choice that impacts bodily autonomy. Katulad ito ng paniniwala ng mga European communities. Sila kasi naniniwala na ang circumcision is a choice and an important life decision to be consented by people in their legal age. For them, parents cannot decide for their children. So, hahayaan nila muna na maging legal age and they will decide whether they want to be circumcised or not when they reach their legal age. So, meron pang mga cases dati, no, na dinemanda nila yung parents nila
for not waiting for them to decide for themselves whether they be circumcised or not. So, kita nyo? So, kakaiba talaga. It's always a cultural differences. At yung pang-apat ay yung lack of medical necessity or hindi naman siya kailangan. Wala naman siyang istorbo na ginagawa sa katawan na nagkukos ng problema. For many, circumcision is not medically necessary. Marami ang naniniwala na hindi naman talaga kailangan ito para mabuhay ng malusog. Hindi daw sapat yung reason para maging hygienic kasi for them, proper hygiene practices can also prevent infections without the need for surgery. So kaya naman daw nilang linisin every day or panatilihing malinis yung area without undergoing the knife. All those unnecessary pains and complications that circumcisions bring. So daily cleaning can be sufficient for most men, for them. Pwede naman kasing linisan kaysa sa mag-undergo sila ng unnecessary trauma na dulot ng pag-circumcise. Ang iba kasi, kinukonsider itong self-mutilation, alam niyo ba? At ito'y hindi tanggap para sa kanila sa isang modern society. At yung panglimang rason ay yung psychological impact ng procedure o yung pagpapatuli. Ang ibang bata may experience psychological distress or trauma due to the pain of the procedure. Lalo na kung hindi pa sila handa o naiintindihan yung nangyayari. Yung masyadong mga bata na pinipilit na po nating magpa-circumcise, mga 5 years old, 6 years old, parang napaka-traumatic sa kanila kasi hindi pa nila masyadong mag-grasp yung importance ng circumcision. So this can lead to a long-term emotional effects. So nagkikreate ito ng childhood trauma na maaari nilang madala paglaki, resulting to fear of blood, fear of doctors, fear of hospitals. So maraming fears yung nadidevelop sa kanila na lalong magpapalayo sa kanila sa mga medical na tulong kung kailan nila kakailanganin. So later on in life, nagiging rason na nila ito para umiwas sa pagpunta sa mga doktor pag may mga sakit. At yung mga ganitong phobia ay hindi po biro-biro. Kasi yung mga ganitong phobia, mas gusto na nilang suluhin yung sakit kaysa sa babalikan pa nila yung trauma nila nung pagkabata. So, circumcision has both benefits and drawbacks that must be carefully considered, mga katimates. It can provide health benefits such as reduce the risk of certain infection and easier hygiene. But we also need to know that it also involves risk and ethical consideration. So the decision to undergo circumcision involves weighing various pros and cons based on individual circumstances, no? Pati yung cultural background and also your personal preferences. So for my personal advice, we have to consider the following factors. Number one is yung medical necessity. So you have to consult with your healthcare provider, your doctors, to understand if there are medical indications for circumcision, such as recurrent infections or phimosis. Second is yung cultural and religious belief natin, no? So you have to reflect on the cultural and religious significance of the circumcision within your community and your family. And of course, yung personal preference. You have to consider your personal views on bodily autonomy, potential changes in sensitivity, no? And the importance of genital hygiene. And for parents, involve your children. Informed decision-making as your children cannot make an informed decision about the procedure. Considering circumcision for your child, you should weigh the health benefits against the potential risk and ethical considerations of performing non-consensual procedure. There is no need to hurry up your children to undergo the procedure at an early age, not unless may medical indication. So maybe we can wait them to be a little bit older where they can at least understand what their preference is. Ang importante ay turuan natin sila kung paano maglinis ng katawan or yung proper hygiene. So teach them how to clean themselves properly in the right way. No? Tuturuan nyo sila na habang naliligo, kinakailangan nilang buksan yung supot and then lilinisan nila. And of course, consult with the healthcare professional to understand the potential outcomes, the risk benefits, and possible failures. Bagaman po it's a common tradition in the Philippines, understanding the medical indications and implications is very essential. So whether you choose to circumcise your child or not, ensure that the decision is well informed and in the best interest of your child's health and well-being.
Yan ang pinaka-importante dyan. So hanggang dito na lang mga ka-teammates at itutuloy na naman natin sa susunod. So if you found this video helpful, please give it a thumbs up and subscribe to our channel and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos natin. Pwede din po kayong bumalik sa aking channel at manood sa mga iba pa nating contents. Marami pa doon at baka meron po kayong matutunan kahit papaano. So thank you for watching. Stay safe, stay healthy, and I love you all. Bye!